Good morning Pilipinas at magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Tayo po ay napag-utusan na bumili ng suka at mantika dito po sa may Tiangge. At meron po tayong pagkakataon na gumawa ng video dahil nga po sa balitang nahuli na daw. Nahuli, ayon po sa balita, nahuli na si Lloyd Christopher Lao. Ang tao po ni dating Pangulong Digong. Ito po ay isang right hand o pinagkakatiwalaan po ni President Duterte sa may PSDBM. Yan po ang kanyang departamento. DBM. Alright, so alam niyo po, ito po ay isang napakagandang development. Ito po ay nagpapakita na ang hustisya ay gumugulong na sa ngayon po. Dahil nga po sa nakikita natin na isa-isa na pong talagang hinuhuli ang mga tao o pinaghahabol ang mga taong meron pong pananagutan sa batas. Sila po ay alleged na meron pong nagawang hindi kanais-nais sa kaban ng bayan. Yan. So, bago po tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na nanunood sa aking mga videos na ginagawa. Thank you po. Sana'y pagpalain po kayo ng may kapal. Panatilihin po natin maging masaya. Dahil ang buhay nga po ay sadyang napakahirap, kaya ganun pa man, kailangan po nating mag-smile and be happy kahit na po tayo ay humaharap sa hirap ng buhay. Yan. So, ito pong si Christopher Lao ay tao po ito ni Digong. Tao po ito ni Presidente Digong. At na-involve po ito sa issue, sa scam, sa Pharmally. Yan. Ito po ay kita, well, sa pangalan pa lang, merong dugong inchik na naman po ito. Christopher Lao. Yan. Nakita nga po natin yung kanyang mugshot at yun, naka-orange na po siya. Mga kaibigan, ito pong mga nahuhuli ng ating mga kapulisan ay yung pong mga pinaghahanap, mga nagtatago. At they have one thing in common. Sila po ay mga tao malapit kay dating Presidente Duterte. Yan. Marami po sa mga inilagay sa pwesto ni President Digong ay mga taong pasaway at nakipagkutsabahan, etc., etc. Sa administrasyon pong Marcos, I think sa ngayon nakikita po natin na medyo okay na po. Na gumugulong na po talaga ang hustisya dahil ang mga tao po na ito ay isa-isa na pong pinapanagot. Dahil naniniwala po tayo na meron po silang nagawang di tama. At yan nga po ay ang pagnakaw sa ating kaban ng bayan. Pero patutunayan pa po yan sa korte. So magkakaalaman pa po yan. Yan po. Ito pong si Christopher Lao, na-involve nga po siya dito. Kasama niya po si dating Secretary of DOH na si Dr. Duque. Yan. At nangyari po ito nung panahon pa ng pandemya. Alam niyo mga kababayan, ang mga tao na ito, kung totoo man, talagang kagagalitan mo sila. Dahil panahon nga po ng pandemya yan, marami pong nagkakasakit o may sakit. Ang buong mundo po ay talagang in distress. Dahil po sa pandemya na yan, lalo po sa Pilipinas. At nagawa pa po nilang mag-isip ng ganitong klaseng mga scam, mga ganitong, pag-transfer illegally ng pondo. Ito po ay pera ng bayan. At pinaniniwalaan ito po ay kinurakot. So ang charge po sa kanya
ay case of graft laban po kay Attorney Christopher Lau. Si mga abogado pa. Nakakahiya po ito. Nakakasira sa pangalan ng mga abogado sa Pilipinas. Dapat sila po number one sa pagpapatupad ng mga batas o number one na sumusunod sa batas. Nakakahiya po itong mga to. May comment nga po dyan si Senator Risa Hontiveros na sana, sabi niya, sana tong si Christopher Lau ay ikanta na niya kung sino ba ang mga masterminds behind this scam, behind this illegal transfer nung panahon po ng COVID or pandemya. Yan. Tama po si Senator Risa. Sana maimbestigahan po ito at mapiga ng husto para po magsalita at ikanta niya kung sino nga ba ang kanyang mga bossing, mga taong nakinabang aside from him sa scam po na ito, sa Farmally scam. Mga kababayan, hindi po natin ito palalampasin. Kung dawit po dyan ang dating Pangulong Duterte, dapat niyang harapin to. Kung totoo man. Dahil sa panahon po na yan, I remember sa Blue Ribbon Committee sa Senado, headed by Senator Dick. Yan nga po ay talagang pinag-iinitan po siya ni President Digong. Si President Digong po noon, during that time, he was lawyering for itong mga tao niya, side ng Christopher Lau at mga executives ng Parmali. Kaya mga kaibigan, meron po tayong naaamoy dito. Sana lumantad na nga. Lumantad na kung sino-sino ang mga masterminds, mga bossing, mga nagplano, may utak sa scam po na ito. Ito po ay maliwanag na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan po. Mga kaibigan, may gusto po akong i-point out dito. Isa-isa na nga pong nahuhuli ang mga pugante. Tama po si Pangulong Bongbong Marcos. Nung sinabi niya pong, heads will roll. So isa-isa na po na napapanagot itong mga tao na to. Na mga pugante na alam naman po natin, kaya po sila pugante dahil may kinatatakutan, tumatakbo po sila, tinatakbuhan po nila yung kanilang possible accountability. Kaya po sila nagtatago. You know po, ang reaction ko po dito is, wala na. Wala na ang mga Duterte, especially po ang kanilang impluensya at kapangyarihan. Wala na po. Mahina na po ang mga Duterte. Bakit ko nasabi po yan? Dahil pa isa-isa na pong nahuhuli ng alagad ng batas ang kanilang mga tao. Kung mayroong influensya si Digong, kung meron pa siyang werpa hanggang ngayon, hindi po sana mahuhuli yung mga yan. Dahil sa kanyang koneksyon, pero wala na. Maliwanag. Ito nga pong si Kibuloy, isang magandang halimbawa, teritoryo pa yan ni Digong. Best friend pa yan ni Digong, pero wala silang nagawa. Dahil isang General Torre lang pala makakapag-aresto sa kanya. Yan. In the case of Lloyd Christopher Lau, huli. Wala pong nagawa si Digong. Dapat poprotektahan sana ni Digong itong kanyang tao para hindi po kumanta. Pero ngayon, nasa kamay na po siya ng mga alagad ng batas. Kaya siguradong sa korte na lang po ito magpapaliwanag at malalaman po natin ang pawang katotohanan, malalaman po natin ang mga big bossing, ang mga ulo ng scam na to, Farmally scam. So, kung titignan po natin tong Farmally scam na to, at yan po mga pogo, mga droga, etc., ay parang they're intertwined. Iisa po yan. Yan po ang tingin natin. Mga incheck. Ang common denominator dyan. Andyan po ang mga incheck, mga kasabwat. At mga incheck po nito, hindi ko alam bakit ang lalapit po nila sa Davao City.
Ang lalapit po nila sa dating Pangulo, hindi ko ba alam. Very friendly pala itong mga inchik na to. O baka si Pangulong Digong, ang very friendly sa mga singkit na to. So yan mga kaibigan, so wala na. Wala na pong kakayahan ang Duterte na protektahan ang kanilang mga kaalyado. Isa-isa na pong nahuhuli, isa-isa na pong natitimbog itong mga kaibigan ni dating Pangulong Duterte. Kaya nako, baka ikanta na po ni Christopher Lau kung sino nga ang ulo, sino nga ang may pakana nitong illegal transfer na to. Pero you know what? Naumpisan ng sinabi ni Secretary Duque yan na it was the former President Digong po ang may directive. Nagbigay po ng direksyon para i-transfer po illegally ang pera po na ito. Ang pondo po na ito. Kaya malaking posibilidad na sangkot nga po dito ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Yan, mga kababayan. Ako po'y masaya dahil isa-isa na pong haharap sa husgado, sa korte, itong mga taong dating mga mayayabang, mga nagsamsam sa pera po ng bayan or mga tao pong kumain sa bigas ng bayan. Ako'y masayang-masaya. I am so happy for that. Na gumagalaw na po ang arm of the law. Yan. Huwag kalilimutan, no one is above the law. Kahit sino pa po dyan, mapa BP Sara, mapa Christopher Lau, etc., etc., mapa Harry Roque, wala. Kailangan nyo humarap sa mga korte, kailangan nyo magpaliwanag. Walang exemption dyan. Dapat ang lahat ay magpapasailalim sa kamay ng batas. Tayo po'y masayang-masaya. This is a good news indeed na nahuli na po ang isang pugante na involved po sa Farmally scandal, sa Farmally scam noong panahon po ng pandemya. Ang mga tao na ito, nagawa pa nilang manloko, magnakaw. Ninakawan po nila ang kapwa nila Pilipino sa kalagitnaan po ng pandemya na kung saan we are all distressed. Tayo po'y problemado. Tayo po'y marami pong mga nagkakasakit. Talagang it was one of the darkest times in our time dahil nga po sa sakit po na ito na lumabas at sinamantala pa po nila. Kinuha po nila itong pagkakataon na to para magnakaw. Nakawan ang kaban ng bayan. Talagang hindi po natin to dapat palampasin. Dapat panagutin si Christopher Lau, kasama na dyan ang kanyang mga bossing kung sino man sila. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Ingat-ingat po tayo lagi. Don't forget to smile. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat.